to, senaryo. Ayan o, hindi mo pwedeng, di ba ang alam niyo yung tama, dapat tama lang yung ganung naparaan, yung ganyan. Eh hindi pwede sa mga boss. Ngayon, paano mo siya puputulin? Halimbawa, malaking bakal yan. Wala kang welding machine, wala kang acetylene. Ito lang pamputol mo. Eh di ba pa ganyan naman? Kaya nakadepende yan mga boss. Nakadepende yan dun sa pamamaraan mo. Tsaka mahirap magturo mga bossing ng ito dapat yung gagawin kasi nga pag nadisgrasya yung tao sa itinuro mo, hindi mo naman sagutin yun. And eto mga boss, meron ako ditong tip. Ano to? Kumbaga, usap-usapan doon sa social media, sa Facebook, sa YouTube, kung paano nga ba yung tamang paghawak ng grinder, tapos paano mo ipakain, paano mo gamitin mga boss. May nagsasabi pa ganyan. May nagsasabi naman pa ganyan. Sa akin mga boss, walang tama doon, walang mali doon. Kumbaga, nasa sayo yun kung paano mo gamitin. Ako nga mga boss, gaya nito, wala siyang guard. So, ang ginagawa ko, kahit ano kasing angle sa akin, kahit anong anggulo, kaya ko. Pwedeng pa ganyan, pwedeng pa ganon, pwedeng pa ganyan, pwedeng pa ganyan. Kahit ano sa akin mga boss, nakadepende na lang yan sa inyo na gumagamit. So, maiksing tip lang to. Kumbaga, kayo nang bahala mga boss. Hindi ko tinuturo ito. Pero, tip lang para madagdagan lang yung kaalaman ninyo. Hindi ko sinabing tama ito, hindi ko sinabing mali. Ganito yun mga boss, yung pamamaraan ko. Ginagamit ko yung pagganyan mga boss, pag ganitong pag-grind. Kung gagamitin nyo yung ganitong pamamaraan, yung spark ipapalayo sa'yo, dapat ang kain niya mga boss, patras. Patras yung kain niya. Kapag papunta naman sa'yo yung spark, dapat ang kain niya paharap. So yan, walang tama, walang mali doon. Pwedeng mali, pwedeng tama rin yun. Basta ang discard ninyo, ito tip lang to Kung paganyan mga boss, kung paganyan, yung spark papalayo, dapat ang pagkain nun, patras mga boss. Pero pag naman, kapag papunta naman sa'yo yung spark, ang kain niya, dapat papalayo, papunta dun. So, testingin natin. Ang importante lang dito mga boss, ang gawin nyo lang dito dapat meron kayong guard, may salamin, may protective gear kayo. Tsakan kasi parang okay naman na, nasanay ko na. Kaya pag nagkaroon ng aksidente sa akin, ako lang yung ako lang yung may kasalanan, basta sa akin na lahat yun, okay lang. Ito na, sample. Halimbawa, ang pagputol natin, ang gusto nating pamamaraan paharap. Papunta sa'yo yung spark. Pwede yan, boss. Pwede yan. Diba okay naman, hindi naman siya sumisipa. Ngayon mga bossing, pag palayo naman sa'yo, ganito naman yung kain niya. Palayo naman. Okay. Pansin nyo mga boss, hindi naman siya sumisipa. So, yun lang naman yung gusto kong sabihin doon. Walang tama, walang mali. Walang mali. Tama kayong lahat mga boss. Kasi nga, depende sa paggamit yan. Ngayon, yung pinipilit niya na, pinipilit ng tao na dapat paganyan daw, papaharap sa'yo. Ngayon, magbibigay ako ng isang sitwasyon na ganito. Sitwasyon na hindi pwedeng ganito. Post natin.
Halimbawa ito mga boss, ito. Corner yan, corner ito. Halimbawa ito puputulin mo, halimbawa malaking bakal yan o kaya basta bakal yan na nakapix, ganyan lumabas. Ngayon, ang pamamaraan na alam mo is yung papunta sa'yo yung yung talsik, yung spark. So paano mo puputulin yan? Hindi ka naman pwede pumunta sa kabila. Ayan o. Ang way lang, ipaganito. Para maputol mo yun. So ito, isang lang to, senaryo. Ayan o, hindi mo pwedeng, di ba ang alam niyo yung tama, dapat tama lang yung ganung naparaan, yung ganyan. Hindi pwede sa mga boss. Ngayon, paano mo siya puputulin? Halimbawa, malaking bakal yan. Wala kang welding machine, wala kang acetylene. Ito lang pamputol mo. Di ba pa ganyan naman? Kaya, nakadepende yan mga boss. Nakadepende yan dun sa pamamaraan mo. Saka mahirap magturo mga bossing ng ito dapat yung gagawin kasi nga pag nadisgrasya yung tao sa itinuro mo, hindi mo naman sagutin yun. Ayan lang mga boss.